Naniniwala ang mga Hudyo na bago dumating ang Mesiyas ay babalik muna si Elias. Para kay Jesus, si Juan Bautista si Elias at siya na mismo ang Mesiyas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang mga kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay precursor. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizer at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, 11 days na lang, Pasko na. Dinadala tayo ng ating gospel ngayong araw na ito tungkol sa relasyon ng Mesiyas at ng kanyang tagapaghanda o ng precursor. At yan ay walang iba si Juan Bautista. At syempre ang ating Panginoong Jesus, ang ating Mesiyas. Saan ba nanggagaling ito? Itong ugnayan na ito at ano nga ba talaga ang pinagmumulan nito sa banal na kasulatan? Alam niyo po, balikan natin ang kwento ni Propeta Elias sa Book of Kings. Siya yung sinasabing siya hindi namatay kundi siya iniakyat sa langit sa pamamagitan ng flaming chariot, no? Nagliliyab na karwahe at siya daw ay iniakyat sa langit. At according to the prophecy of Malachi, bago raw dumating ang Mesiyas, yung the day of the Lord, ay ipapadala, no, itong si Propeta Elias. No? Ibig sabihin, before the coming of the Lord, Prophet Elijah will be sent. Kaya nga, ang mga Hudyo ay hindi naniniwalang si Jesus na yung Mesiyas dahil hindi pa dumarating si Prophet Elijah. And sila'y umaasa, they were expecting na si Elijah ay darating, no, na kung paano siya iniakyat sa langit sa nagliliyab na karwahe, ay ganun din siya bababa, darating, no, sa pamamagitan ng nagliliyab na karwahe, that flaming chariot. Kaya nga, itong inaasahang ito ng mga Hudyo ay sinasagot ng ating gospel today, and it is coming from the mouth of Jesus Himself. At anong sabi niya? Si Juan Bautista, si Elias. No? Ibig sabihin that the spirit of Elijah is in John the Baptist. At ano yung gustong tukuyin dito ng ating Panginoon? That He Himself, Jesus Himself, is the Messiah. Siya yung Mesiyas, siya yung Kristo, siya yung tagapagligtas. Kaya nga, it is an assurance, no, na si Jesus yung matagal nang hinihintay na tagapagligtas. At si Juan Bautista, in the spirit of Elijah, is the one, no, to prepare the way of the Lord. Siya yung maghahanda
Sa pamamagitan ng ano? Reconciliation, ng repentance. Kaya nga yung kanyang pahayag is baptism of repentance. No? It's reconciliation. Dahil ito yung sinasabi sa aklat ni Prophet Malachi na ang pagdating ng Panginoon, ang pagdating ng tagapagligtas will bring about relationship, will bring back the relationship ng ama sa anak, ng anak sa ama. So it is reconciliation. No, it is healing. Kaya nga makikita natin na ang panawagan ni Juan Bautista ay pagbabago. Repentance, pagbabagong puso, pagbabago ng ating kalooban for us to be prepared, no, for the coming of the Messiah. Why? Dahil ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang magbabalik ng nasirang ugnayan ng Diyos at ng kanyang sambayanan, ng mga tao, ng kanyang mga anak. At si Jesus din ang magbabalik ng mga anak ng Diyos sa Ama. So He is the fulfillment of the prophecy. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga that as we come close to celebrating Christmas, no? Ito yung pinakang diwa ng Pasko. Yung pagkakasundo, yung pagbabalik ng loob. Napakaganda ng pilosopiyang ito sa ating mga Pilipino, yung kalooban. Dahil kapag sinabi nating kalooban, hindi yan internal organs. Pag sinabing kalooban, yung puso, kaibuturan ng ating pagkatao, it is the very center of our personhood, ng ating pagkatao. Ito yung kabuuan ng kung sino at ano tayo. Ito yung kalooban. At itong kalooban na ito, dahil nabahiran ng kasalanan, ay nalayo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga nitong sinasabi rito ng pagbabalik loob. Ibig sabihin, yung ibabalik natin, yung loob natin, iuugnay sa loob ng Diyos. At yung kalooban ng Diyos ay dadalhin sa ating kalooban. Magkakaroon ng pag-iisa. Ito yung sampuso, sandiwa. One mind and one heart. Communion. At ito yung misyon ni Juan Bautista. Na ihanda ang ating mga puso, ang ating buhay sa pagdating ng Mesiyas sa pamamagitan ng pagbabalik loob natin. Kaya nga siya yung precursor. He is the new Elijah na ang isinisigaw sa ilang ay pagbabalik loob, pagtutuwid ng ating pamumuhay, pagsasaayos ng ating landas upang pagdating ng Panginoon sa buhay natin, tayo ay handa sa Kanyang pagdating. Tayo ay nasa panahon pa rin ng Adbyento at sa panahon ng Adbyento, hindi lang natin ginugunita yung unang pagdating ni Jesus. Hindi lang natin ginugunita yung final coming ng ating Panginoon sa huling araw, kundi ginugunita natin ang pagdating ni Jesus araw-araw sa buhay natin. Jesus comes to us in mystery, lalong-lalo na kapag tayo ay nagdiriwang ng mga sakramento ng simbahan. Sa binyag, si Jesus ang tumatanggap sa atin at ginagawa tayong bahagi ng kanyang katawan. Sa kumpil, si Jesus yung nagpapatatag sa atin at nagsusugo sa atin sa misyon upang harapin ng may pananampalataya ang ating buhay. Sa kumpisal, si Jesus ang nagpapatawad. Sa komunyon, si Jesus yung pagkain at nagbibigay sa atin ng pagkain upang tayo ay busugin, physically and spiritually. Sa pagpapahid ng langis, si Jesus yung nagpapagaling sa atin. Kapag ang babae at lalaki ay nag-isang dibdib sa pag-aasawa, sa kasal, si Jesus ang siyang nagbubuklod sa mag-asawa. At kapag ang pari ay inordinahan,
Si Jesus ang pumipili, nagsusugo at nagtatalaga sa Kanya. Mga kapatid, as we celebrate the sacraments of the Church, it is Jesus coming to us. Jesus journeying with us. Pero madalas, we are not ready to accept Him and to receive Him sa buhay natin. Kaya po napakahalaga mga kapatid that every day we prepare ourselves. We need John the Baptist. We need the precursor, no? Para ihanda ang ating mga puso. At napakahalaga na tayo ay nakikipagkaisa, nakikinig at nagsasabuhay ng paanyaya ni Juan Bautista, ang bagong Elias, na nagsasabi sa atin na tuwirin ang landas ng Panginoon, patagin para sa Kanyang pagdating ay handa tayong lahat. At nawa, madatnan tayo ni Jesus na bukas ang ating kalooban para tanggapin Siya upang ang ating kalooban ay maialay ni Jesus sa Ama upang ang Kanyang loob at ang ating loob ay magkaroon ng pagkakaisa. Ito yung biyaya na hilingin natin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maghari nawa at mangyari nawa na ang iyong kalooban ay mangibabaw sa bawat isa sa amin. At nawa ang aming loob ay maging ayon sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.